soberanya ng bansa, hindi nakokompromiso kasunod ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Ayon yan kay Senate President Francis Chis Escudero. Ang Senate Sergeant at Arms naman nakahanda sakaling mangangailangan ng tulong si Senador De La Rosa para sa kanyang seguridad. Narito ang mga detalye at ilan pang mga development sa pag-uulat ni Bombo J.C. Galvez. Hindi na kompromiso ang soberanya ng bansa kasunod ng pagkakaaresto ng mga otoridad kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Senate President Francis Chis Escudero, sinabi ni Escudero, hindi naman mga dayuhan ang nagsampa ng kaso sa International Criminal Court kay Duterte kundi mga Pilipino. Wala naman dayuhan na nanghimasok at wala namang nakabingbing kaso dito sa bansa laban kay Duterte, kaya hindi tamang sabihin na tinanggalan ng jurisdiction ng lokal na korte at ipinasa ito sa international body. Git pa nito, ibang sitwasyon ni dating Congressman Arnulfo Teves dahil ito ay may nakabimbing kaso sa Pilipinas kaya sinisikap siyang maiuwi sa bansa mula Timor-Leste para harapin ang kanyang kaso. Kaya wala raw nakikita si Escudero na pag-agaw ng jurisdiction ng korte sa Pilipinas. Hindi. Una, mga Pilipino ang nagsampa ng kaso sa ICC, hindi mga dayuhan. Pilipino rin ang nagdesisyon. Sabi nga ni Secretary Remulla, hindi ba, na gawin ito. Wala namang dayuhang nang himasok doon. Wala namang pending na kaso dito laban kay dating Pangulong Duterte para sabihin mong tinanggalan natin ng jurisdiction yung Pilipinong huwes na magpasya sa kasong ito at pinasa natin sa dayuhan. Dahil nga walang pending case. Ironically, if you go by comparison, sa kaso naman ni Congressman Teves, may kasong pending dito. Kinukuha natin siya mula sa Timor-Leste para harapin yung kaso dito kasi may pending na kaso dito. Sa kaso ni dating Pangulong Duterte, walang pending na kaso dito para harapin niya. At yun ang piniling venue ng mga biktima at nagrereklamo para makakuha sila ng hustisya. Samantala, nakahanda ang Office of Sergeant at Arms ng Senado sakaling mangailangan ng tulong si Senador Ronald Bato de la Rosa kung meron siyang pangambas sa kanyang seguridad. Magugunit ang kinumpirma ni De La Rosa na binawi ng Philippine National Police ang kanyang 2 security detail sa Davao City ilang matapos ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Senate President Francis Chis Escudero, bahagi ng mandato at trabaho ng Office of Sergeant at Arms na magbigay ng seguridad. Dagdag ni Escudero, nasa humigit kumulang 80 personel ang mayroon ang Office of Sergeant at Arms at maaari rin daw sila mag-deputize ayon sa pangailangan ng sinumang senador. Sa kaso ni Senator Bato, I think yung binabanggit niyang 2 security na naka-assign sa kanya sa Davao ay accommodation lamang. Hindi talaga naka-assign sa kanya. Iba pa yung security niya dito sa Maynila. Pero kung sakasakaling mangailangan ng tulong si Senator Bato, nakahanda ang Office of the Sergeant at Arms na bigyan siya ng tulong at asistensya kung meron siyang pangamba kaugnay ng kanyang seguridad. Bahagi yan ng mandato at trabaho ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA ng Senado. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Bombo!